Hello kaibigan! Eto na naman si Mama Cherry para pag-usapan natin yung tungkol sa buhay-buhay. Kaya ang tanong ko, kumusta ang araw natin ngayon bilang isang magulang? Dahil ang pag-uusapan natin ay bilang magulang kung paano natin pinalaki ang ating mga anak. Yan yung pag-uusapan natin ngayon tungkol sa ating mga anak bilang isang magulang. Pero syempre bago yan, kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan i-click ang notification bell all sa baba para updated ka sa lahat ng yaw-yaw ni Mama Cherry. Subscribe na! Eto, bilang mga magulang. Kasi ang paraan ng magulang kung paano pagpapalaki sa mga anak ay iba-iba. Siyempre, bilang magulang, may kanya-kanya tayong paraan kung paano natin palakihin ang ating mga anak. May mga magulang kasi na sobrang higpit. Sobrang higpit sa mga anak. Kung sa sobrang higpit, madalas silang namamalo. So, ang tanong ngayon, yung pagpapalo sa mga anak, yung halimbawa ang ating anak ay pinapalo natin kasi sobrang higpit natin, tama ba yung ginagawa natin? Dahil ang isang pagpalo sa ating anak, ang iba kasi, yun ang halos ginagawa. Konting mali lang sa ating anak or konting galaw, konting mali sa mga bata, andoon na yung kurot or pingot or yung mas matindi yung palo. Pwede nating disiplinahin ang ating anak sa pakikipag-usap, pero hindi sa pamamagitan ng palo. Grabe, kasi dati talaga sa panahon ni Mama Cherry, sobra talaga ang palo ng mga magulang sa mga anak. Kaya yung mga bagong henerasyon ngayon, pasalamat sila dahil hindi na nangyayari sa kanila yung ganong palo. Eto pa, yung mga paraan kung paano natin papalakihin ang ating mga anak. Yung ibang mga magulang, yung iba ha, hindi naman lahat. Yung ibang mga magulang, pinapabayaan nila ang kanilang mga anak. Pinapabayaan at syempre hindi inaalagaan. Ang iba naman talaga, lalo na pag marami yung mga anak nila. Basta pag naiiri na, andyan na yung anak, wala na. Kanya-kanya na, palalo na pag medyo nasa edad na mga teens, pinapabayaan na lang, nasa lansangan, nakakalat yung mga anak nila. Huwag naman sanang ganon. Ang mga anak ay regalo yan ng Diyos para sa atin. So tayong mga magulang, dapat alagaan natin ang ating mga anak. Hindi natin sila pwedeng hayaan na nakakalat lang sa kalye. Hindi natin sila pwedeng hindi alagaan. Dahil pag hinahayaan natin silang lumaking ganon, yung kulang sila sa pag-aalaga, kulang sa atensyon, lalaki din silang irresponsableng bata. Kahit sinong magulang dyan, ang tatanungin natin, pag ang mga anak na napabayaan ng maliit pa hanggang paglaki, lalaki yung anak natin na irresponsable. Kaya bilang mga magulang, dapat sa atin manggagaling yung unang pag-asikaso, pag-iintindi at syempre pagmamahal. Minsan kasi ang mga magulang busy na sa paghanap buhay. Kasi alam na natin ang panahon ngayon ang hirap. Ang hirap ng panahon. Pero sana wag nating kalimutan na may mga anak din tayo na dapat nating iintindihin. Dapat nating aalagaan. At wag natin silang pabayaan. Para paglaki ng mga anak natin, dahil nung maliit pa sila hanggang lumaki, pinaramdam natin sa kanila kung paano yung tamang pagpapalaki at tamang pag-aaruga, pag-aasikaso. Lalaki ang ating mga anak na matino at talagang responsable silang mga bata. Bilang mga magulang, kailangan talaga natin magsakripisyo para sa ating mga anak. Para saan pa? Kaya tayo nga araw-araw kumikilos, araw-araw tayong naghanap buhay para sa ating mga anak. Hindi para sa ating sariling pangangailangan.
nagkatrabaho tayo or kumikilos tayo sa araw-araw para sa ating mga anak. So huwag nating kalimutan yung responsibilidad natin bilang magulang na asikasuhin natin ang ating mga anak, intindihin natin ang ating mga anak at huwag natin silang pabayaan. Yun po ang pinaka-importante kasi marami talaga mga magulang na sa kakahanap ng pang-araw-araw na pabayaan yung mga anak at hindi na naasikaso at hindi na iniintindi. Kasi naghahabol sa bayaran. yung bayaran, yung bills na buwan-buwan, talagang walang katapusan yan. Buwan-buwan yan, natural na yan. Andyan na yung bayaran ng ilaw, bayaran ng tubig, natural na po yan. Lahat tayo merong ganon na bayaran buwan-buwan. Minsan pa nga yung renta ng bahay. Pero ang importante, yung mga anak natin, intindihin talaga natin at huwag natin silang pabayaan. Kasama na rin yan sa buhay. Kaya yung anak natin, sila yung buhay natin. Sila yung regalo ng Panginoon. Minsan kasi may mga magulang na nagbibitaw ng masakit na salita sa kanilang mga anak. Tayong mga magulang, natural na, lalo na pag nanay ka, di ba? Pag nanay ka, pagising mo sa umaga, talagang ang nanay mo maingay talaga yan sa bahay. Parang si Mama Cherry, sa umaga pa lang ang ingay na sa bahay. Natural na sa nanay na maingay sa bahay. Kaya lang, meron kasing mga nanay na hindi lang maingay kung hindi nagbibitaw ng masama o masakit na salita sa mga anak. Yan po yung iwasan natin. Dahil ang ating mga anak, pag nakarinig sila ng masamang salita o hindi maganda, hindi ka nais-nais na salita galing sa atin bilang magulang, dala-dala nila yan hanggang paglaki nila at hanggang pagtanda nila. Yung mga, minsan kasi may mga salita tayo na basta lang tayo nagsasalita pero hindi natin iniisip or hindi natin iniintindi kung ano yung nasabi natin sa ating mga anak. Kaya dapat talaga mag-ingat-ingat din tayo sa pananalita natin sa ating mga anak. Natural na syempre magyaw-yaw tayo or mag-ingay tayo sa bahay, pero wag naman tayong magbitaw ng masakit na salita para sa ating mga anak. Para paglaki ng ating mga anak, wala silang kinikimkim ng sama ng loob. Wala silang dala-dala sa puso nila na galit at puot. Kasi mahirap sa isang anak pag mayroong nakatagong puot or galit sa magulang. Dala-dala nila yan hanggang nagkapamilya sila, hindi mo maiwasan. Kaya tayong mga magulang, lalong-lalo na sa nanay, na dapat iwasan natin na makapagbitaw ng hindi magandang salita. Ito pa yung isa na huwag nating gawin sa ating mga anak, yung overprotective. Dapat iwasan natin na maging ganun ang ugali. Hayaan natin sila kung paano or kung ano ang gusto nilang gawin. May mga magulang kasi na halimbawa, yung anak nila, pagdating ng kolehiyo, ang gustong kurso ito. Pero ang gusto ng ibang mga magulang, ito yung gawin mo. Kaya ang mangyayari, makapagtapos man ang ating mga anak or minsan pa ang iba, hindi makapagtapos ng pag-aral kasi hindi nila gusto ang kanilang kinukuhang kurso. Kaya tayo mga magulang, huwag tayong masyadong mahigpit, huwag natin silang diktahan kung ano man ang plano or kung ano man ang gusto nila sa buhay. Para paglaki nila, mas maganda kasi yung kung ano yung gusto nila para makamit nila ang kanilang kinabukasan. Kaya tayo, hayaan natin ang ating mga anak kung ano yung gusto nila sa buhay, kung ano yung plano nila sa buhay. Lalo na pag ang ating mga anak, mga teenagers na, dapat talaga hayaan natin silang maging independent para pagtanda nila or paglaki nila, hindi sila laging nakadepend sa atin. Kung maliit pa ang ating mga anak, okay lang. Siyempre, alagaan talaga natin. Dapat nakaprotekta tayo at naka-guide tayo sa kanila. Pero pag nasa teens na ang mga anak natin, hayaan natin silang maging independent. Huwag tayong masyadong OA na masyado sa ating mga anak. Hayaan natin silang marunong silang dumiskarte sa buhay. At isa pa, mapapansin kasi talaga ito na minsan merong paboritong anak. Pag nagkaroon ka ng paboritong anak, meron magkaroon ng conflict sa ating mga anak. Dapat tayong mga magulang pantay-pantay ang
pagtingin natin sa ating mga anak. Marami ka mang anak, dapat pantay-pantay. Iwasan natin na magkaroon ng paboritong anak. Kaya sa mga magulang na may mga paboritong anak, iwasan natin, iparamdam natin sa ating mga anak na mayroon tayong paborito. Iwasan natin ipakita na mayroon tayong paborito. Dapat pantay-pantay. Para walang selos, para walang gulo o walang conflict sa ating mga anak. Para paglaki nila, lalo silang magkaroon ng pagkakaisa dahil nararamdaman nila na lumalaki silang pantay-pantay at walang paborito sa kanila. Ang importante talaga sa isang pamilya, yung mga anak natin ay may pagkakaisa at walang selosan. Dahil naapalaki natin sila ng tama. Yun talaga, bilang isang magulang, yun po yung reward natin sa ating sarili. Pag lumaki ang ating mga anak na responsible sila sa sarili nila, na mabait sila mga anak, at talagang may paggalang. Yun ang importante talaga sa ating mga anak. Yung mga material na bagay, wala yan pag ang ating mga anak ay irresponsable. Pag ang ating mga anak ay lumaking barumbado, sayang lang yun lahat ng achievement natin. Kaya habang maliit pa, unti-unting lumalaki ang ating mga anak, alagaan natin sila, asikasuhin at mahalin. Ibigay natin sa kanila ang tamang disiplina, ang tamang pagpapalaki sa kanila para magkaroon din sila ng magandang kinabukasan. Para pagtanda natin, meron din tayong masasabi na mabait at matulungin na mga anak at responsible. Yun lang po. Sana itong video ni Mama Cherry ngayon tungkol sa paano natin palakihin ang ating mga anak, sana nakapagbigay si Mama Cherry ng konting tip sa buhay-buhay. Kasi bilang isang magulang, ang hirap talaga ng rule ng isang magulang. Ang hirap talaga magpalaki ng mga anak. Pero sabi ko nga, pag napalaki natin sila ng tama, talagang masaya ang buhay bilang isang magulang. Yun lang po. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. Kung meron ho kayong comment o reaction dito sa video ni Mama Cherry, sulat niyo na lang po sa comment section. Kung meron ho kayong gustong ipagawa, sulat niyo na lang din po dyan sa comment section at hanapan natin ng paraan para sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. Thank you po sa pagsubaybay sa channel ni Mama Cherry. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. At kung hindi pa ho kayo subscribe, pakisubscribe nyo na po ang channel ni Mama Cherry para updated tayo sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Dahil alam nyo naman si Mama Cherry, mahilig mag-yaw-yaw sa buhay-buhay. Yun lang po. Thank you. Bye-bye.